Lumaki akong malinaw na naaalala ang amoy ng Safeguard soap na palaging binibili ng tatay ko. Murang bar soap lang yon, pero grabe kung gumawa ng trabaho. Kapag hinagod ko sa bimpo, nagpro-produce ito ng makapal at malinis na bula. Tapos kapag binanlawan mo, parang hinuhugasan pati ang mga problema mo sa love life. Hindi ako nagbibiro. Sinubukan ko na ang kung ano-anong sabon habang lumalaki ako. Pero karamihan sa kanila may naiiwang parang malagkit na film sa balat ko. Kaya kahit tumanda na ako, yun pa rin ang binibili ko, Safeguard. Para bang inukit iyon ng tatay ko sa utak ko bilang tamang sabon para sa totoong lalaki. Nagpatuloy iyon hanggang makilala ko si Anne. 1 taon na ang nakalipas nung unang dumating sa buhay ko si Anne. Para siyang painting na nilikha ng isang artist na nalulung sa ganda. Ang unang araw naming magkita, suot niya ang isang pulang bestida na dumadaloy sa katawan niya na parang apoy na may sariling buhay. Nakasabit sa leeg niya ang isang gintong kwintas na kumikislap na parang bituin sa malamig na gabi ng Pasko. At syempre, ang balat niya. Makinis, maputi, parang seda na hinulma ng mga diwata. Hindi ko maiwasang mag-isip, anong sikreto niya? Anong sabon ang makakagawa ng ganyang balat? Nalaman ko ang sagot nang lumipat siya sa apartment ko. Makalipas ang ilang linggo mula nang dalhin ni Anne ang mga gamit niya, nag-shower kami ng sabay isang tahimik na gabi. Mainit ang tubig. Malamig ang hangin mula sa bintana at ang buong banyo ay amoy shampoo at kung ano-anong sensasyong nag-aapoy sa pagitan naming dalawa. Doon niya unang ipinakita sa akin ang bagay na magbabago sa buhay ko. Binuksan niya ang maliit na berdeng kahon. Porous, nakasulat ng malalaki at itim sa harap at gilid. Para lang itong simpleng bar soap pero sa paraan niyang hawakan, parang naglalaman ito ng isang kaban ng lihim. Sinabi niyang ilang taon na niya itong ginagamit at tinanong kung gusto ko raw ba subukan. Sino ba naman ako para tumanggi? Nasa kalagitnaan kami ng halong paglalambingan, hagod at bula. Hindi iyon ang oras para maging mapili. Hinugot niya ang sabon mula sa kahon. Isang parihabang bar na puti at berde, parang marble na gawa sa dalawang mundo. Inisip ko, ayan na naman, isang sabon na mag-iiwan ng malagkit na pakiramdam. Pero hindi ako narito para magreklamo. Narito ako kay Anne. Pinanood ko siyang ikuskus iyon sa mga palad niya. Unang hagod pa lang, bumukal agad ang makapal na bula. Parang nagmumula sa isang fountain na may sariling buhay. At habang ginagawa niya yon, nagsimula siyang kumanta. Hindi ko masabi kung kanta ba iyon o isang uri ng pagbigkas na malaanghe. Napapikit ako sa sarap ng ginagawa niyang musika. Talikod ka, bulong niya. Close your eyes. Sumunod ako para bang may sariling isip ang katawan ko. Paglalay ng kamay niya sa likod ko, naramdaman ko ang init. Hindi ordinaryong init, mas mainit pa sa pagmamahal ko sa kanya. Para bang nululutang ako. Para akong nilalamas ng hangin na may dalang pagpapatawad sa lahat ng pagkakamali ko sa buhay. Pero sumunod ang sakit. Una, banayad lang. Isang hapdi na kaya pang tiisin. Pero habang lumalakad ang kamay niya sa katawan ko, lumalala ang sakit. Nagiging matalim. Parang may maiinit na karayom na dumudunggol sa balat ko. Alam kong napansin niyang napakislot ako dahil bulong siya. Mas mahinam pa kaysa kanina. Pikit mo lang mata mo, babe. Feel it. Sumunod ako, pero hindi na iyon parehong init. May kung anong humihila, kumakalikot sa ilalim ng katawan ko. Parang may hinihiwa pero hindi dumudugo. Hindi ko kinaya. Imbes na sundin siya, binuksan ko ang mga mata ko at halos mawalan ako ng malay. Ang mga pores ko, lahat mula balikat pababa, nakabuka ng sobrang lawak, parang kasyang mga butil ng mung.
Sapat para magmukha akong binabaril ng shotgun sa malapitan. Para bang ang balat ko naging lupa at nilagyan ng daan-daang butas. Nang nakita ni Ann ang reaksyon ko, agad siyang lumapit, parang tinamaan ng kaba. Relax, pagsusumamo niya. Kung hindi ka magre-relax, hindi magsesettle ang mga itlog. Umalingawang ang ibang salita niya sa isip ko. Itlog? Ano? Kanino? Bakit? Para saan? Nagsimulang manginig ang tuhod ko, pero inawit niya ulit ang mahihiwagang tinig niya kanina at hindi ko na masabi kung dahil ba ito sa takot o sarap, pero napuno ako ng parang orgasmic na kilabot. Hinawakan ko ang balikat niya, tinitigan siya at nagtanong, Ann, ano to? Anong nangyayari sa akin? Timingin siya sa akin na parang nagsusumamo at nagmamahal sabay-sabay. Gusto ko lang gawin kang kagaya ko. Gusto kong maranasan ng langit at impyerno. Tiningnan ko ang sarili kong balat, puno ng bukas, kumikislap, parang nag-aapoy sa ilalim ng ilaw ng banyo. Unti-unti, nagsasara ang mga pores, pero bago sila tuluyang sumara, ramdam ko ang kung anumang pumapasok at gumagalaw sa loob. Nang humupa ang sakit, nanatili ang sarap. Isang sarap na hindi kayang ibigay ng kahit anong bagay na naranasan ko sa buhay. Nagtanong ako kay Ann kung anong laman ng mga itlog at ang tanging sagot niya, bukas mo malalaman. Nalangpasan mo na ang impyerno. Bukas, makikita mo ang langit. At muling bumalot sa akin ang kanyang himig. Hindi na ako babalik sa safeguard. Sa totoo lang, hindi na ako naliligo gamit ang kahit ano pang sabon. Puros lang. Sapat na. Sapat para mabago ang katawan ko at ang mundo ko. Habang isinusulat ko ito, kita ko ang maliliit na transparent na nilalang na gumagapang labas sa ilang pores sa braso ko. Manipis, haba, parang malauhod pero buhay na buhay. At tama si Ann. Habang lumalabas sila sa balat ko, nakikita ko na ang langit. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.